atohang third quarter series about faithful stewards. So ang lesson na to sa ikaduhang lesson is stewardship of finances. Ato nga aging nulin ko mga isuon, nag-isgot ta about pagkapinyalan sa ato ang mga kinabuhi. Ang ato ang ikaduhang lesson, or in fact, pinakauna nga entrada sa ato ang lesson, kaya katong una dito rusta nga we are stewards. Everybody say stewards. Stewards. Maginaya oy, everybody say stewards. Stewards. Good. Mga piniyalan, piniyalan mo mga isono, di tanto na piniyalan ta. Kunya, karon ato i-acknowledge ang Ginoo tungod kay ang atohang title or tema na to is stewardship of finances, muli atohang text, So atong masahon mga igsoon. Atohang verse dinhi nga kabutagon atong unahon ang Malakay chapter 3 verse 10. Malakay 3:10, everybody read. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will be no room enough to receive it. Ang Matthew chapter 6 verse 24, atong kusgon mga igsoon. No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Ang mga puno sa Diyos, nagpapadalangin ng daan sa ito ang mga tag-tag sa akin na buhi. Ato, idabuat ko ang mga ulo, ipiyaw na ito ang mga mata. Among langit nun nga mahan, gamhanan ka nga Diyos, ikaw ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, o ni Jacob. Ikaw ang Diyos ni Joseph, ni Joshua, ni Moses. Ikaw ang Diyos sa 12 tribes. Ikaw ang Diyos sa una o hantod karon. Nagpadayon. And right now, O God, ikaw ang muhang agi-acknowledge ni inyong kabuntagon tungkol sa imuhang pagkamaayo, labi na sa imuhang purpose ang mga kinabuhi karong adlaw. Lord, thank you. And I pray, as we start this lesson as well as this word, I pray that kini mo penetrate sa among mga unahunay kasing-kasing, among kining masabdan. Ginoo, I pray nga dili lamang kani mo sulod sa among dalunggan o mulabay sa pikas ka dalunggan o migaw sa pikas dalunggan, kundi mo tisok kini sa among mga unahunay kasing-kasing, O Dios. And Lord, I pray dili lang kami mahimong mahakaton, kundi ma-apply na mo kini. As well as Ginoo, mahimo kaming doer sa imuhang mga pulong, Ama. Lord God, Almighty in heaven, right now I pray sa imuhang ubos nga alagad nga magapanulti, ikaw magahatag Ginoo sa heavenly knowledge of Islam, tihong Ginoo, aron Ginoo amo kini nga masabtan na imong mga pulong, as well as sa mga kaigsuunan na mo Ginoo, imong mga kaanakan nga nagalingkod Amahan. I pray nga kini ilaning ma-internalize o ma-internalize Ginoo o maipakita kini o maikinabuhi ang imong mga pulong, Amahan. Lord, wala kami aran kahimuan Ginoo kung wala ka sa among mga kinabuhi. Lord, kini tanan lamang among gisalig, pasalamatan, ginauman nga maangko namo kini sa pangalan lamang ni Ginoong Kristo nga among manluluwas. Amen o amen. Okay, maayong adlaw sa tanan. Dili na kayo nato need i-expand ang Malakay chapter 3 verse 10, right? Kaya almost every Sunday, madungog na to nga mga pulong. Madungog na to every itawag na to, tayo sa opening na to, magiging kasagaran ang sahon. So, pero ang context sa Malakay chapter 3 verse 10 is that mo kini promise sa Ginoo, mo kini promise sa Ginoo ngadto sa mga Israelites, And in fact, kung ilahang
kung ilahang tistingan ang Ginoo, no? Tistingan ang Ginoo pinaagi sa paghatag, no? And actually dili lang na sa napianong bahin ang gihisgutan diha, no? Kaya sa unang panahon wala pa kayo yung mga kwarta gyud nga income, no? Ang kasagaran gyud nga bunga is pinaagi sa livestock, no? Pagpamuhi, no? Wala si Bejunan ba? May bangka, no? Mga kanding, karniro, muna ilahang means of riches nila sa unang panahon, no? Dili kayo ng kwarta, no? Kanang kwarta dito na sa mga traders or mga tax collectors, kaya sila mga kwarta na sila. Pero dili ba kay suunan kasagaran yun nga makita sa ilahang kanang na sila income is pinagi sa ilahang mga pagpamuhi o pagpananom, no? Mga ganyan pinaka-common ani. So, ang tithe is 10%, no? Ikapulo sa tanan nga naabot nimo or bahin nimo or na-income nimo sa imuha nila sa ilahang mga kinabuhi. So, ano siya? Ang dinahingon sa Ginoo, promise sa Ginoo, testingin ko ninyo, no? Testingin ko ninyo, ningon ang Ginoo, no? O iyahang ipakita nga ang mga tambuanan sa langit, no? Windows of heaven. Ibubo niya ang tanang mga panalangin nga wala na'y pamaagi or wala na'y sudlanan, no? Nga makakontain sa maong panalangin. Napama mo diha? Amen. Okay. So, usa ning testimony ni Mama Nini, no? Actually, akong mama, nagadiaw galing ko na akong mama, kung yung testimony niya, sa una, mga bata kami, no? Na panahon yun nga musimba, nga, at lagi time nga ni Simba, nga wagi ikapaniod to. Right? Wagi ikapaniod to. Pero, ang iyahang gibuhan, nasig lang, malimbat ka, no? Unahon na to ang Ginoo. Unahon na to ang Ginoo. And that very moment, and that very time, iyahang gisulayan ang Ginoo, no? He test God sa iyahang kinabuhi. And natingala tingala ta, no? Tingala siya nga pagkaon to, naghatod ang Ginoong bugas, no? Grabe kay bulungan ang Ginoo. Pwede ba na ito papakan itong bihil Diyos na ito? Grabe kay siya kahibulungan, no? Nga, kung ang Ginoo mutagbo sa imong mga paginahanan dili siya maulahi, di ba? In fact, no? Tugma ang iyahang sa tawag nila pag-provide sa atuhang mga tagsa-tagsa ka mga panginahanglanon. Okay? So, in Matthew chapter 6 verse 24, wapo kayo ni, no? Gamay lang kayo expansion sa mga pulong ani, no? Yung sa 3, no one can serve two masters, no? Actually, naala siya yung mga parallel verses sa Mark o sa John, no? Ano na siya mga parallel verses, pero ang ingon dili, dili gyud ka pwede nga mag-serve og duha ka amo. Napamamo diha. Okay? O dili po ka pwede nga mamangka sa duha ka ilog, no? Dili man ka pwede nga dunganon nimo ng duha ka river nga imuhang pamangkaan, no? Moagi rin ka sa isa ay pagkapatos pikas. Dili gina pwede nimo madungan, no? Ingat na po dire. You cannot serve both God and money. If you serve God, you're not serving the money. But if you serve the money, You are not serving God. you cannot serve God. Ako pa diha. Amen. Tanawa. Ingon sa Matthew chapter 6 verse 33. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things Shall be added unto you. shall be added unto you. No? In connection sa atuhang Matthew chapter 6 verse 24. If you seek first the kingdom of God, or ang buluhaton sa Ginoo, or unahon mo ang pagsimba sa Ginoo, kung sa iyang promise, tandaan mo ang di pa kinahanglan o di kinahanglan, idugang niya. Dapat mo diha. Amen. Pero unahon mo ang katong gidugang, kato rin makuha mo. Dili na ang extension or expansion sa
panalangin. Nato mo diha. Amen. Ang Matthew chapter 6 verse 33, kung atong tanawon mga kaigsuonan, nindot kay na, di ba? Kay ang promise sa Ginoo sa dihang unahon nimo siya, it surpasses every blessing, no? And in fact, it provides sa Ginoo even your wants, no? I-provide sa Ginoo ang mga panginahanglanon. Pero kung mahimo kang faithful sa Ginoo, i-provide sa Ginoo labaw pa sa imuhang gikinahanglan. Napakamuniha. Amen. Okay, so ingna imong katapad mga igsoon, no? Dili ka magka-serve og duha ka master, ingna imong tapad. Dili ka ka-serve og duha ka master, no? Ora hinay man, no? Ora hinay man. Okay? You cannot serve both God and money. Okay. Now, sa ato nga paglakaw diha sa Ginoo mga kaigsuonan, pakita na to nga our money reflects our priorities and our faith. Okay? Unsa may atohang napaka mo diha? Amen. Unsa may atong buhaton mga natay kwarta? Unsa nasa tong mindset? Gasto. Ha? Pag natay kwarta, unahon ginato, di ba? Ang atong gastoon, ang bugas, no? Muna unahon na to, di ba? Pag natay kwarta, unahon ang mayroon, utang, di ba? Diha mag-reflect ang imong priorities. Di ba? Ug ang imong pagtuo. Kung nagali kay kwarta, unahon ni mo ng mga ubang mga butang, no? Kaysa sa Ginoo, kinsa may mong priority? Ang imong kaugalingon, no? Ang igasto nimo sa imong kwarta, dili ang Ginoo. Now, iyan ang mga testimonies. Every time nga makadawat ni kwarta, no, maka-receive me og love gift, no? Every time nga makadawat ni padalangin, unahon din ang Ginoo kay siya man ang atong priority. Unahon din na mo, no? Unahon na mo ang paghatag sa Ginoo, even though sa Sunday pa na ihatag, pero ilang ina na namo, no? Because He is our priority. He is ang Ginoo ang amuhang priority. Dili ang ubang mga butang. Okay? Ang mahitabo manggod, pag maulahin ato ang Ginoo, ang mahatag nato sa Ginoo, sinsilyo na lang, no? O ang mahatag nato sa Ginoo, dili itong pinaka-the best nga ihatag nato sa iya. Natama mo diha. Ang amuhang worship leader, nag-share siya ng kanina, unsa imong mabati or unsa imong ma-feel kung magsugo ka og manugo ka og papalit og mangga, kunya ang naabot sa imuha kato na lang liso ang kita, unsa ma-feel nimo? Diba? Unsa ma-feel nimo? Ha? Ibuta na to. Kikitan, wala naman niya mo. Kato na lang liso na lang pinabili. Unsa may mabati nimo? Ulit. Maulit siguro ka, no? Malain ka, di ba? Or, ibuta na to, papaliton ka o coke, no? Isa ka, 1.5 na coke. Kunya, ang pag-uli, no? Ang pag-uli, ang ginala kay ice na lang o isa ka baso coke. Gusto mo yung mabati mo. Pag malagot ka, malain ka. Ingana po ng Ginoo igsoon. Once ka nga gisugot na niya, kunya, ang atong ihatag sa iya, kato na lang kinkitan nga mangga o katulog nga gamoy na lang kayo, kasi mabati niya. Ang giingon niya sa Malakay chapter 3 verse 10, pag sulayan na to ang Ginoo, iyatang padalanginan, amin ba? Amen. I-bless na niya. Pero pag sulayan na to ang Ginoo nga, putso-putso na lang ihatag sa iya, muna kupitan sa Ginoo ang panalangin. Nakapag mo diha mga igsoon. Amen. Kuptan sa Ginoo ang mga panalangin, kaya imbis nga mapuno ang atuhang storages, our boxes, mas mapuno ang atuhang mga butanganan, magakulang-kulang na hinuon kini. In fact, usabi siya ka testimony na mo, Genesis, no? Night time nga, wala na mo na-manage ang muhang finances ba, no? O mga financial na mga bagay.
Ang nahitabo mga isuon, nakabaw niya. Ang nahitabo, after pa may mga duha ka bulan, ay hamin na ka-recover sa mga lapses, no? Ang mga nagulangon ba? Dagtan ang duha ka bulan niya, gamay ra gyud ta kayo ang kulang nga maabot na mo ang ika 10%, pero wala gyud na mo nahatag, no? Kay tungod kay wala na mo na manage sa mong money o namang mga salatian ng bahay. After pag duha ka bulan, ay hamin na ka-recover, di ba? So, ika na ang Ginoo. Pag sulayan na to ang Ginoo sa pinaka-the-best nga itong ihatag niya ang iyang pinaka-the-best sa tuha because God is the owner of blessing. Nakuha mo niya. Amen. He is the owner of everything. He is the owner of the supply. No, He is the source. Okay? He is the source. Siya ang source. Siya ang maghatag na tanan nga panalangin. Ano? Iyahan ang kumkumon kay di man niya makita na faithful ka. Unsa may tabo? Mga pray-jud ta mga igsuon sa dugang nga panalangin, no? Dili na moabot mga igsuon tungod kay kita una gikom ko nato atong kamot. Dili ta willing mo receive sa Ginoo sa panalangin nga ihatag sa tuwa. Ano ba? Okay, so padayon ta mga igsuon. Our money reflects our priorities and faith. Okay, yun rin, testingin ko, no? Yun ang Ginoo, testingin ko. Dili ako as pastor, ang Ginoo. Okay, so, in Mark chapter 12, wala na ako nabutan niya, no? Verse 41 to 44, no? Now, in Mark chapter 12, verse 41 to 44, ako masahaw ni siya mga isuon. And gwapo kayo ni siya na istorya, no? Sa usa ka babayi. Okay. Now, ang context ani mga kaigsuonan, aning usa ka widow, no? Before aning istorya, kaning whole Mark chapter 12, makita na to diri ang mga pag-ministry ni Jesus dito sa temple, o makita na to diri nga adunay mga disciples nga kauban niya. And niabot ang panahon nga niadto silang Jesus dito sa temple, no? And in fact, part ni siya sa Sermon of the Mount, no? Sermon on the Mount, no? Ninyo si Jesus diri sa Mark chapter 12 verse 41, niyo diri. And Jesus sat over against the treasury. Naglingkod siya tapad sa kanang box ba or treasury ba or kanang butanganan or chest ba tawag nila, no? Butanganan og kwarta, and beheld how the people cast money into the treasury. Okay? Gibuhat ni Jesus for one purpose, no? For the message, no? For the exhortation para sa iyang mga disciple, as well as kanato nga makadungog niini nga mga pulo karon. Okay. So, ang nakita na ito mga kaigsuonan nga ang mga tao naghatag dito sa treasury, naghatag og kwarta kay kwarta naman ni ano panahon na sa New Testament, and many who were rich cast in much, no? Naghatag din ang mga dato dito, no? O mga kwarta naghatag din po dito, no? Verse 42. And there came a certain poor widow, no? Kaya usa ka pobre kaayo nga balo nga babae, no? Mura si nanilingding, no? Nanilingding? Okay, sorry. No? Balo. Usa ka balo siya, and there came a certain poor widow, and she threw in 2 mites, which made a farthing. Kanang duha ka dako ba, no? Or kanang so may pinakagamay na to nga
kantingan sa itong kwarta, di ba? 5 centavos. Murag 5 cents no, wala naman tayong piso, ay 1 centimo no? Isang 1 dako. centavo. Kanang isang dako, 1 centavo. Wala naman tayong 1 centavo ka, murag 5 centavo na ang pinakagamay na to, mabalyo sa itong kwarta karon no? Na naay, sa sinsilyo. So, duha na kasi 5 centavos ang iyahang gihulog dito. And in fact, mauna lang po na iyahang kwarta. No, sa iyahang tibuok kinabuhi, mauna lang na iyahang kwarta. Kaya ang mga widow at itong panahon na wala ginay maayong pangita, no? Kaya wala ang sila'y bana, no? Wala sila'y bana. Kunya, kanang mga widow babae or kanang mga balong babae, nagsalig na gina sila kung naay mga bilin sa uma, no? Naay mga bilin. Kunya, kaya na po kayong mga balo sa una. So, i-explain din ni Jesus, no? Okay, verse 43. And he called unto him his disciples and said unto them, Verily I say unto you, that this poor widow has cast more in than all they which have cast into the treasury. For all they did cast in their abundance, but she of her want did cast all that she had, even all her living. Saan ito ma-explain mga kaigsuunan? No, not the amount nga gihatag sa mga tao dito sa temple, no, o sa treasury, but rather unsay move sa ilahang kasing-kasing. Okay? Napapamuli ha. Amen. Now, mga kaigsuunan, ang Ginoo maghukom sa atohang mga halad or gifts, not only by the amount, but how much we have left and our motives. Napamuli ha. Amen. Ang Ginoo maghukom sa ato ni panghatag, dili tungod kay daghan kay itong gihatag, no? Kundi unsay nasin mo kasing-kasing, unsay imong motibo sa paghatag nimo. Kasi mahatag na niya og 2 pesos, mapugos tag 2 pesos, no? Or basi mapugos na, mahatag lang og piso, kaya ito pinakagamay mo kuan sa Ginoo, dili, no? Unsay na in line sa imong kasing-kasing as you give to the Lord, sa iyahang buluhaton, mo na i-give man or i-judge or i-decide sa Ginoo sa imuhang mga kinabuhi. So, okay, alright. Introduction po muna dito. So, si Jesus, iyahang gidayeg ang poor widow woman because ang katong mga babae, naghatag siya out of her poverty. Even, bisag wala na mahabiling sa iyaha, ihatag gihapon niya nato sa treasury sa temple. Ang iyaha nga paghatag was small in amount but great in faith. Napamuli ha mga igsoon. Amen. Ngayon mong katapad, hatag para sa buluhaton si Ginoo. Hatag para sa mga. Ayaw hatag. Masig madatos, pastor. Hatag para sa buluhaton si Ginoo. Okay. Now, atohang tan-awon mga kaigsuon, no? Some sort of introduction pa na siya, no? Atong panikamutan nga di kita malugay, no? Kaya mas mabulang mo dahil lingkod. Now, how our finances, kasi sila anong bahin magiging kasagara, no? Or sweldo ng virtual kasagara nga ma-acknowledge pag mag-ingon tag finances, no? So how our finances can honor God and reflect our trust in Him. Number 1 mga igsuon, tithing or paghatag na to sa atohang tithes is a test of trust. No? Sa unang panahon sa Bible School, lisod ko ani, no? Although sa una, gitrain me nila ng heraldan, ng mama, ng muhatag ito, mga bata kami. Mga children kami ba? No? Dito sa Luyo, maghatag, kada Monday, kada Sunday, may linya na sila ng heraldan. Giving, gladly giving, day by day. Although gitrain me ato, pero pag abot naman gud sa naanay kwarta,
Magisunda kayo, no? Lisod yung kayo. Sa tuhang mindset as human being. Pero tayong lisunda yung kayo ang paghatag, labi na sa ikapulo. Napagawa mo diha. Amen. Ang nagtabi, may ganun amin. Wala yung tabi, no? Wala na yung gamay, no? Ang natulog, may ganun amin. Wala yung tulog. Okay, ang aminaw, may ganun amin. Amen. Now, balik ka na ito mga kaisunan. Lisod kaayo, no? Labi na ihatag ni mo ang imuhanga ikanapulo dito sa Ginoo, sa puluhaton sa Ginoo, labi na diri sa simbahan. Pero tinalisod na sa mutag na kay kwarta, di ba? Kaya kung maghatag ka, example lang kay kwarta, maghatag ka G's, hindi pa kaya at amin ba? Amen. Okay? Nakay 100 kay kwarta, maghatag ka G's, pero G's lang yan, mati ka. Sa pag 20. Pero kung mabot na 1,000 ay muhang income sa isa kasimana, pila may mo ihatag sa 10%? 100. At naman gusto. 100 ako na 100, no? Pero sa G's pa ito ihatag, bisa pag 20 mo na to, no? Ang nagbuabot og 10,000, pila naman yung muhang times, ana? Sabi ko. 1,000. Okay, samot na pastor. Dako na ganun 1,000. Oy, hindi na kaya na ko. Pero mauna ang sistema dito sa gamay o sa dako. Muabot og 100,000. Pila mo yung ihatag sa simbahan? 10,000. Di nakuha na, oy. 1,000 lang siguro eh. Pero wala ka abot sa ginigman sa Ginoo. Amin pa. Naglakay 1 million din. So, pila mo yung ihatag sa simbahan? 10,000. 100,000. 100,000. Dato, ang pastor na naman. Di ba? Ganyan ako na yata ko, di ba? Once kasi, nasa to ang mindset, no? Once nasa itong mindset, di na to hatagan ng pinaka-the best ang Ginoo. Di na to mahatag ang iyahang na di-challenge sa tohang mga kinabuhi. Pero it is a test of trust. Testing na igsuon sa imong pagsalig sa iyaha. Sa iyang pag-provide sa imo sa tibuok simana. Napa mo diha? Gitistingan ka sa Ginoo, no? Kung sa imong pagsalig nga to sa Ginoo, sa tibuok simana kaya pag-provide sa imo ha. Or buta na to, kanang 100,000 tibuok 5 ka bulan na lang nimo, no? Ito na 100,000 tibuok 5 ka bulan kay ni haya, no? Di ba? Iyahan na nga pag-testing nimo. Kung unsa nimo pagsalig sa iyaha, sa iyahang pag-provide sa imong panginahanglanon. Nako ka niha. Testingan na ta sa Ginoo mga igsoon. Kaya di mo man ang Ginoo, sulay ako. Pero kung nga statement, isulayan ka sa Ginoo. Kaya sukod ka niyan to, hantod ka ron mga igsoon na nagkagamay, nagkapatay na ang commitment sa paghatag dito sa Ginoo. And in fact, ato na yung mga Kristohanon, no? Nga ilahang mindset, sa diha nga muhatag sila with love. Mo na lang kay kasing-kasing mo na dito sa Ginoo. Wala. Piso ra mo yang gugma para sa Ginoo. O sa challenge nga gihatag nimo sa Ginoo. Napa ba mo diha? Jis ra mo lang love sa Ginoo. Gusto? Okay? 20 naman ang love sa Ginoo. Niya naka-income kag 2,000 sa isang semana. 1% pa yung gihatag sa Ginoo. Nako mo diha. Okay? So, nawala ang testing. Now, may istorya si Kuya Ray ni, Kuya Ray ni istorya. I don't know kung nakanood na mo ano, no? Na istorya lang niya, no? Nag-istorya ang mga kwarta. No? Ibalik lang lang ko na kung nakanood pa mo ano, no? Ano pa mo niya? Nag-istorya ang mga kwarta, no? Si 500, napata na siya ni 1,000, no? Okay, mula 1,000 mo mga pinakadako na itong kwarta ron, di ba? Sa tuha sa Pilipinas, kanang bankrupt na to ba, no? So, 1,000, no? Napata na si 500 sa 1,000, 1,000. Asa mo ka mo abot, no? Sa 1,000 nga, ako, perme ko diha sa airport, perme ko diha sa casino, no? Perme ko diha, abot ko USA, mabot ko dito sa Lagyong Lapid, kaya ako may kasagara i-exchange dito, no? Ingat pa sa 500 nga,
Bumao ko dahil kung maabot ni mo no, 1,000. Kay ako, maabot ko sa airport, maabot ko sa mga casino, i-exchange mo ko dito. Kunya, nangutanan din siya kang 200. Dahil siya nga, 200. Ako biya experience, makato biya kong kuhan, makato biya kong laingasod, ato ko sa airport, kato ko diha. Amen. Yun siya sa 200. 200. Makaabot. Alas 200 nga. Ako masagara, masukli ko diha sa mall, no? Kanang mall, mga mall, masukli ko diha, no? Ngayon, abot ko kong mall, makaabot ko kong mga kanang mga terminal, ako diha sa terminal, no? Gasolinahan, ako diha, makaabot ko diha ng 20. Dayon, kamutan na po si 200 ka 100. 100. Kaabot ka makaabot. No? Kaya ni-share mo siya nga, maabot mo ko diha sa mga mall, so click ko rin diha. Ingon si 100, ingon si 200 ka 100. Kung naman ko 200, kanang makaabot ra ko sa mga tindahan, makaabot ra ko sa permente po sa packet sa kuhang amo, no? Nakita ta na naman na permente diha, no? Ninyo na po si 100, kang 50, wag ka maabot 50, no? Ako ka lang, kung ipalit ka sa tindahan, pag ipalit ka sa tindahan, ako may sukli, anak, no? Nakapamuli ako ison! 50, maging masukli na 100, no? Sa 20 siguro, basta kayo mo, kasagara nga, masukli, 50, 20, o mga sensilyo, no? So, niyan po si 50 nga ito kang 20 hamag ka madulong. Kaya kung gusto tindahan, no? Masukli, kaya kung kulihatin, kaya ipalit o ginamos, balik 20, mapalit po sa ginamos, no? Makapalit po ginamos, makagawin po kulihat. Ingon pa rin si 20 kang Gis, 5 o piso, man mo mabot. Kang Gis o 5 dahil, man mo mabot. Kanang, kung mapalit mo o mapalit mo o mga makaon, masukli me, no? Gis o 5 masukli me. Nga, ito din si 5 kang piso. Piso, man ka maabot. Alas piso nga, simbahan na maabot. No? Kaya kung magsimba ako mga amol, ako may ihala dito, ihatag dito sa opening, sa opening. Ay, piso. Kasi kung yan piso, no? Kaya si piso, siya may ihatag dito sa opening. Bali na to, dating luya sa Ginoo. Kaya ihatagan daw piso. Kanya ang Ginoo naghatag sa imong panalangin. Itagaan kag may panlawas, health is wealth. Itagaan kag may trabaho, may negosyo. Itagaan kag karon kaharuhay sa imong kinabuhi, dili ka pareha sa uban ng mga palaboy. Kunya piso rin atong ihatag sa Ginoo. Dapat ba mo diha mga igsoon? Gitestingan din mi si Ginoo ani, no? This is our testimony, no? Every time galing nga ma-fail me sa paghatag sa muhang 10% ito sa Ginoo. Bisan pag-dili mo kuan, bisan pag-dili mi mag-expect, maabtan din mi og drought, no, or mahon kina mo kwarta. Kaya na, something like that. Pero panayon ito mga igsoon. In Malakay chapter 3 verse 10, atong gibasa kaganina, atong gisulayan ang Ginoo. Pero in Proverbs chapter 3 verse 9 to 10, tingnan ang Ginoo, honor the Lord with your wealth. Okay? Atong i-acknowledge ang Ginoo sa atuhang mga kabdangan, napapamunihan mga itsuon. Ato siyang i-acknowledge. Okay? With the first fruit of all your crops, when your barns will be filled with overflowing, and your vats will brim over the new wine. Diba? Kada, nagpasabot man na, o ganang lakay maani. No? Lakay maani, mo man ay kabdangan din sa unang panahon. Pero i-relate pa naman siya sa tuhang modern Christian, sa tuhang mga tagsa-tagsay kinabuhi.
pag naakay kabdangan, i-honor ang Ginoo. No? Ihatag na sa Ginoo, ipagamit na sa Ginoo, ayan nagpugngi. No? Kaya kung pugka na ito mga nagsuunan, wala na to, itistingan ang Ginoo, o wala i-challenge, ihatag na to, ganito sa Ginoo. Okay. Tithing is not about money. It's about our trust. No? Isa kung sa panakadako ang atohang mahatag, dili pinaagi anak, no? Or dili tungod anak ang mao nga tithes, kundi pinaagi sa tong pagsalig sa Ginoo. Nga Lord, magagong tithes, nahurot na magtapong po, Lord, nahurot na magtapong 90% karon si manahat, no? Ihatag na ko ni Lord kay pag-abot sa panahon, kay kahibalo mo Ginoo, nga testingan ka na mo, testingan ka na ko Lord, ihatag na sa iya. And I tell you, all of your needs, tanan, i-provide na siya sa Ginoo mga igsoon. Okay? So tithing is a test of trust, no? It is not about money, it's about our trust ngadto sa iya. Okay? It's about trusting God completely. Okay? So, before na ikaduha mga igsuonan, ang Ginoo mga igsuon, nag-invite na to, okay, to test Him. Okay? In Malakay chapter 3 verse 10, gi-invite na si Ginoo. Kaya testingan, hagito na itong Ginoo. No? Dili man pinaagi sa kusog, kaya di kita napili sa Ginoo. Kundi pinaagi sa pag-obey o sa paghatag na ito sa Ginoo. Testingan ang Ginoo, hagita ang Ginoo. It is a rare command niya. Now, ang pag-tithes or tithing is giving back 10% of what He has already given to you. No? Imagine mga kaigsuunan, nakay anak, hatagan ni mo 100 pesos. Nya, later on, imuhang tinyon ang G's. Kanang reaction sa anak. Diba, kasagara, ayun na lang pa, kulang ang kwarta, no? Ayun kayo, palit yung makaon, no? Bugin ay kasagara nga mahitabo sa anak, amin ba? Ikaw, unsa kay reaction nimo? Kung gihatagan ka sa Ginoo sa iyahang panalangin, unya tinyon ka sa Ginoo sa imong ikapulo. Unsa imong feelings? No, unsa imong reaction sa iyaha? And that reaction magpakita na sa imong testing, no? And sa imong priority ngadto sa iyaha. Okay. It's an act of faith. Ang paghatag na to, it's an act of faith and not just obedience. And ika-upat, it is a declaration. Okay? Deklarasyon na to na mga kaigsuunan nga atong gisalig sa Ginoo ang atong mga kinabuhi, no? Everybody say, Lord, I trust you more than my salary. Everybody say, Lord, I trust you more than my salary. No? Hindi po tayo na nagtrabaho namin yung malikidosyo. Pero, himo na ito nga boto. Kaya isalig na ito tanan sa Ginoo more than kung unsa man atuha nga maangkon. Okay? So, before naman ito sa ikaduhang mga kaigsuunan, just check your giving. O ang paghatag niyo mo. Is it intentional or leftover? No? Sama pa sa likod nila. Gisugo, no? Unya, gisugo na papalitot man ka, pero ang hatag kato na leftover, no? Or kato na lang giso ang gihatag sa tagiya, no? Unya mga igsuunan, i-check, no, kung intentional ba na imong paghatag or paghagit ba na imong paghatag or basin salin-salin lang nga sa paghatag ni mo sa Ginoo. And the challenge for the first main point is begin with tithing regularly and cheerfully. So, good na sa paghatag sa Ginoo. Ikaduha, giving shows our gratitude and worship. Here's ito yun sa 2 Corinthians, ingon si Apostle Paul, each of you should give what you have decided in your heart to give
not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Now, I tell you mga kaigsunan, ang atoha nga paghatag sa Ginoo, ang atong paghatag sa atoha nga sa lapianong bahin sa Ginoo, kay sa lapianong bahin mo ginatoha hisgutan ani kay finances man, no? Honoring God with what we have. Okay? Ang paghatag na ito mga kaigsunan, it is an act of gratitude. Pagpasalamat ato sa Ginoo. Okay? O ang atoha nga pagsimba sa Ginoo. Kaya ito ipag-prepare na ito sa ito ihalad sa pagka-Domingo, pagkabot sa Sunday, no, Monday pa lang or Sunday pa lang, nag-prepare na ka para sa sunod Sunday, it is an act of worship. No? Nga kung nga mo yung kwarta ka, hindi kini mahinaptan. No? Sige miglalis ni Mami, no? Sige miglalis kay usahay, pag unahon namin ko nga, kumain lang ng tight sa, kay hindi na natanda ka ng kuwan. Kumain lang sana. Usahay po naman siya, Dad, ako na sa nang gamiton, Dad, kaya ako bitaw itong, dapat bitaw, sibo ka rin, wala mong silsilyo. Ayaw lagi. Ngayon pa siya, ayaw ganda, ayaw pinaglapti, kagilain na nako, no? It is an act of worship, no? Act na siya sa pagsimba mo sa Ginoo. Bisag wala ka sa simbahan, nag-act na ka as you worshiping Him. Because ang sugo sa Ginoo, imong gipugnan nga, dili na siya mahilabtan sa lain, bisag ikaw sa imong kaugalingon. Dapat mo diha. Okay, so, it is an act of worship and God loves your cheerful giver or ay mo malipayon niya paghatag. Giving is worship and not just a duty. Ang atohang paghatag mga kaigsuonan is a form of worship and not as duty. No nga, wala din ka, ibutan mo sa itong una-una ba nga, dili obligasyon, kundi part siya sa itong pagsimba sa Ginoo. No? Kasi ma-fail ta sa paghatag, labi na sa standard sa Ginoo, kung ang atohang mindset sa paghatag is obligation. Gi-obliga mo pahatag ni pastor, oy nga, kulang ang kwarta, no? Or kulang man ang muhang financial, no? Gi-obliga, dili. Ang paghatag na itong mga kaigsuonan is a form of worship and not just a duty or obligation. Ug muhatag ta, when we give, we reflect God's generosity. No? Tungod sa iyahang sa generosity sa Ginoo, or iyahang pagka-manghihinatagon sa Ginoo, nihatag ta, aron i-reflect na to, nga maayo ka sa kuha, Lord, maayo mo kunin mo. Ako mo niya. Okay, ikatulong, true giving comes from the heart touched by God's grace. Kinsa ba'y nakaangkol sa grasya para sa kamot? Kapagpakat kung bigyan Diyos, mga isa. Ang pagmata mo, it is a grace. Okay? It is a blessing. No? Ang mayong pagkatulog mo is a blessing. Ang protection na gihatag sa Ginoo, it is a blessing. It is grace. Unya, kung muhatag ka mga kaigsuonan, nagpasabot na niya, gitouch ka sa Ginoo, imong kasing-kasing gitouch sa Ginoo, pinaagi sa iyang grasya na gihatag sa imo. Tapos mo niya. Okay, padayon sa mga igsuon. In Psalms chapter 116 verse 12, the English today, what shall I return to the Lord for all His goodness to me? No? Si King David mga kaigsuonan, nag-state siya, wala na siya ikabalo sa Ginoo. No, wala siya, wala ikabalo sa lang. Wala ikatupong ang iyang ikabalo sa Ginoo. Okay? Bisan pag-unsa ang iyahang riches, no? Bisan unsa iyahang kamaayo nga gihatag sa Ginoo, dili na ikatupong sa grasya nga gihatag sa Ginoo sa iyahang kinabuhi mga kaigsuonan. Now, okay. Dahil testimony sa usa ka tricycle driver, in fact, usa ni siya kauban na to nga mga, dili po ni siya pastor, no? Pero worker na siya sa TCM, thanks to commission. Muna iya testimony na ko ato nag-meeting mi last Saturday dito sa Lao, no? Ano siya, video pastor, sa una, snack time mo to, no? Sa una,
usa siya ka tricycle driver. Sa una, hantod ka tricycle driver gyapon siya. Pero tungod sa pagkamaayos Ginoo sa iyang kinabuhi, nay pag-uswag ang iyang kinabuhi. Galing nahitabo. Ni-share siya sa kuha, apostol. Sa una, mga pang pako sidecar. Nato mo niya, isa may sidecar dire, no? Nabarangay Joshua, nasa Mayumi, no? Mga pang pa siya sidecar para makapamasahiro siya, no? Niya. Kasagaran na manet niya ng mga bang siya na siya, 400 ang adlaw. So, yahay na kayo. Muna iyahang, muna iyahang testimony sa una, no? Then, humagsimba. Balik din siya, naon po siya, patro sa usamis kay masahino na po. Hindi na lang ba, na makuha gamay, no? Ano siya? Pero yan ang iyahang testimony. Every time na ako'y ma-income, no? Ako'y ma-income gusto. Ilain din ako na sa tikas na ko nga, tikas bulsa sa kong bag. No? Ilain din na niya. No? So, karon nasa pilitin niya 100. Alay na, nilag-gist din sa iyahang tikas ng bag. And, every time nga, wato siya sa church, no? Kaya hindi pa man siya, para to, worker sa simbahan. Every time nga, wato siya sa church, ihatag yun niya, no? Ang uban, sinsilyo pa kaya niya panghatag kay, or ihanag tungod kay, ang ilahang paglabuhian, tricycle driver biya. No? So, pila ka tuig, mga 4 years daw, no? 4 years nga naman sa hero, yapon siya. No? Ngayon, nag-meet siya sa iyahang sa iyahang partner karon, no? Or napangasawa karon. Ngayon, after that, di-decide siya na mag-work siya sa ministry, no? As pastor, pero hindi pa din siya pastor. Usa sa learnings niya everyday, nga pug nga niya iyang kamot, nga dili gasolina ang iyang panghatag or panghalad, no? Or pang-tights. Hindi na gasolina, katong yung limpyo na, katong yung, gikuhaan ng tights, katong yung iyang gasolina, mahalag, wala ko ni mahagin. Danta, nagupat ka to ay mga isuon. Di pa nalagilan siya sa Ginoo sa sidecar, nga iyahan na din nga sidecar. Hindi pa na ito magpaka ng Ginoo mga isuon. Tungkol sa iyang faithfulness, isulayan niya ang Ginoo. Daan ko niya ang panalangin. Ano mo niya? Amen. Okay? So right now, siguro, dili pa na mo feel karon ang paghatag. Pero ang ato nga paghatag, it's like planting a seed, no? Unya mo tana, pero ako naman nakuha. Ang lahita mo, sa iyahang kinabuhi karon mga igsoon, gi-bless siya sa Ginoo sa bago nga sidecar, naka-experience siya better earnings, o taas mo niya iyang standard sa paghatag ito sa Ginoo. No? Kaya dili naman siya mga abang po, no? Wala na siya abang. Sa una, muhatag siya 10% pa rin yun, no? Pero karon more than 10% ay paghatag sa Ginoo. It is far more than a blessing kung mahimot ang faithful na tubangan sa Ginoo mga kaigsuonan. Okay? So, true giving flows from a heart overwhelmed by grace. Na-feel niya yan. Pagalahinan siya sa Ginoo, okay. Makaulit na siya, no? Makaulit siya nga na ay income. At pag-ulit niya, nilain din niya iyahang para giving para sa Ginoo. And it is an act of worship. Okay? Ikatulo, God blesses cheerful and faithful giver. Okay? So, muna siya mga kaigsuonan, ang unang duha nga points, nagpasabot ka to sa atuha nga paghatag sa Ginoo, no? Faithful to our finances or stewardship sa atuhang finances. Ay katulo, bago ka ni siya panalangin, nagikan sa Ginoo sa atuhang paghatag sa niya. Luke chapter 6 verse 38. Atong basahon mga kaigsuonan, muna siya promise sa Ginoo. Luke chapter 6 verse 38, everybody say, give and it will be given to you.
a good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Okay, panalangin sa Ginoo, no? Sa Bisaya na, sa Tagalog na, liglig, siksik, at nag-umapaw na panalangin. No? Measure, press down, no? Siksik, shaking together, no? And running over, nag-umapaw na panalangin ng iyang ihatag sa imuha. And, pero na ay kondisyon, no? Tawa. For with the measure you use, it will be measured to you. Kung sa kasuktanan yung mong gigamit, mo po na kasuktanan ang gamiton sa Ginoo sa imuha. O ang imong suktanan, gamay na nga challenge, imong ihatag sa Ginoo, gamay na po na challenge. May experience siya na to. Because, kung unsay measure or unsay suktanan nga imong gihatag sa Ginoo or giunsa nimo siya pag sulay, no, or testing, mo na po na testing ang ihatag sa Ginoo sa imuha kinabuhi. Dahil na mga isuon. In Philippians chapter 4 verse 19, ang context na niya actually sa mga taga-Philippians, no? Malipayon din sila ng mga church sa unang panahon, no? Pero ang pagdasig ni Apostol Pablo, no, tungod sa ilahang pagka-faithful usab, no, sa Ginoo, Lingos din sa Apostol Pablo, and my God will meet all your needs according to His riches, to the riches of His glory in Christ Jesus. Now, ang atuhang paghatag, o ang atuhang pag-obey sa Ginoo, ang atuhang pagkabatinud-anon sa Ginoo, sa tubangan sa Ginoo, may kaisuunan, magbunga na siya sa pag-supply sa atuhang mga panginahanglanon. Nako mo niya? Amen. Okay, so, first, ang Ginoo nag-honor, okay, o nag-acknowledge to those who honor Him first, or acknowledge Him first. Okay? Makita na ito mga kaigsuonan, nga ipadalanginan ang mga tao sa Ginoo, ubang mga tao sa Ginoo, labi na ng mga faithful, tungkol kay i-acknowledge nila una ang Ginoo kaysa sa ilahang kaugalingon. Okay, and right now, i-bless na sa Ginoo tungkol kay ilang i-honor ang Ginoo mga kaigsuon. Blessings may not always be financial, but God's provision is real, timely, and abundant. Muna kong giyon ka ganina. Okay? Nakapang mo niya. Amen. Okay? So, ang pag-provide sa Ginoo, tinuod, sakto, tumpak, o abundant. Okay? Ang paghatag, mga kaigsuonan, it is like a planting seeds. Okay? You don't see fruit immediately, but when time or ang panahon mo abot, abundant harvest flows. Those who plant generously will reap generously. Okay? Mura ang atohang pagtanong, or ang atohang paghatag, ay kayo guys, ang atohang paghatag, o ang atohang pagtanong diya sa Ginoo, mura tayo tanong ana og seed. Okay? Ang imong offering, ang imong giving, it is a seed. Nga moabot ang panahon mga kaigsuonan, nga maangko nimo, maani nimo ang imong gitanong. Okay? Ang ingon niya sa 1 Corinthians, no? Kung unsa imong gitanong o imong anihon, tinuod na. Sa diha nga nagtanong ka ginagmay ang imong anihon. Okay? O nagtanong ka nga dili ka abot sa standard sa Ginoo, mo na po ni maani nimo. Pero kung magtanong ka nga sobra sa standard sa Ginoo, nakuha mo ni hamang isuon. Magtanong ka nga labaw sa imong gikinahanglan, maka-experience ka og pag-ani nga siksik, liglig, at umaapaw. Okay? So, trust God. Okay? To provide your needs, and giving opens the floodgates of God's provision. Lagi sa maghatag. Okay? So, in conclusion, take away na to, no? Ang Ginoo, wala sila kinahanglan sa itong kwarta, by the way. Kaya He is the source. Ako mo niya. Ang Ginoo, wala na kinahanglan sa itong kwarta.
ang gidesire sa Ginoo, tungod kay gamit na niya ang kwarta, God desires our heart, our obedient heart, our faithful heart. Okay? Gidesire sa Ginoo mga igsoon ang atuhang faithful heart o gidesires our faithful nga paghatag ngadto sa iyaha mga igsoon. Okay? So trust God to provide and multiply you. So in conclusion, mato ta sa tuhang big idea. Kung gikuan gani na, our money reflects our priorities and our faith diha sa Ginoo. Now mga igsoon, muna akong gusto nga ibilin sa tuhang tanan karon. If Jesus is truly Lord of your lives, okay, nangalagad mo, dili man kang pastor, dili ka simbahan mo, dili nangalagad mo sa Ginoo. If you truly believe that Jesus is Lord sa imong kinabuhi, and tuuhin po nga ang Ginoo or si Jesus also be Lord of your wallet. Siya ang Lord sa imong financial nga bahin. Tistingin gali nga ay paguna, paguna-huna. Or ay pag don't worry ba, be happy. Ang Ginoo mo provide sa imong mga panginahanglanon. Dabaw pa sa imong nga gikinahanglan mga igsoon. Yan lang tara sa pagpanindog mga igsoon. Right now, mga igsoon, atong ipiyaw ang atohang mga mata. Inupo na to atohang mga ulo. Karon mga igsoon, as our sort of reflection, ipangutangan na isip mong kagalingon. Is my giving an act of worship or just a routine? Pangutangan mo ang kagalingon, igsoon. Ang ako mga paghatag karon, simbolo ba kini sa akohang pag-worship sa Ginoo or pagsimba sa Ginoo? Or base na akong paghatag karon, routine na lang ni kay mo gi-require sa simbahan? Tagaan mo na ako gamay nga moment mga igsoon to pray and to recommit with God, igsoon. Padayon ta sa pagduko sa tuhang mga ulo, sa pagpiyo sa tuhang mga mata. And right now, as we pray, atong ipataas mga igsoon ang atohang atuong nga kamot. Ug ibutang nato sa atohang mga kasing-kasing ang atohang wala nga kamot, igsoon. Pataas imong tuong nga kamot, ug ay mong wala nga kamot, ibutaas imong kasing-kasing. And I encourage you, igsoon, to pray right now. Pag-ampo, igsoon. Because God wants your heart. Gigamit lang sa Ginoo ang imong finances, ang imong income, ang imong kwarta. Ang kwarta nga naa nimo karon para makita sa Ginoo kung unsay pitik sa imong kasing-kasing para sa iya. Come on, church. Padayon sa pag-ampo. Hallelujah. God is waiting. Ang Ginoo nagulat sa imong pag-ampo. Nagulat ang Ginoo sa imong pakikumyon dito sa inahan.
Right now, I challenge you so. Because you cannot outgive God. I challenge you to be faithful and honor God sa imong mga finances or finances. Because matibok na imong kinabuhi, nagulat lang ang Ginoo karon, hantod karon, sa imong pagkamatinud-anon, labi na sa imong mga kintaan. Karon ang time igsuon nga i-commit nimo imong kaugalingon. Kung atong i-apply karon nga ang paghatag nato sa ikapulo dito sa Ginoo, it is a testing sa atohang pagsalig sa iya. It is a testing sa atohang pagsandig o pagsalig sa atohang buhi nga Dios. Atong i-apply mga igsoon na ang paghatag nato, it is a form of worship. Dili ni siya duty na to, kundi nag-worship ta sa Ginoo through giving. And in the return, my son, in return, maangko na to ang panalangin. Siksik, liglig, at nag-uumapaw na panalangin that there shall be no room to contain sa maong panalangin. Ato awitan ang Ginoo mga kaigsuonan. So siya simbahon right now and make this song as humot nga insenso at tubangan sa iya. Hantod na kinabuhi, hantod May kusog, hantod may gininhawa, sa ngabil ko himaya. hantod niya ka, Hantod niya ka sa kasing-kasing ko. bayaw ka. Ato'y bayaw itong mga kamot. Yawon ka o alagaran mo. Let's worship the Lord. Hantod may kinabuhi, Palayo sa pagpataas sa inyong kamot, igsoon. hantod may kusog, As a sign of surrender sa iya. hantod may gininhawa, sa ngabil ko'y mayawon ka. Hantod niya ka Ipataas inyong kamot, igsoon. As kasing-kasing high as you can. Bayawon ka. Mayawon ka o alagaran ko. Let's sing for the last time. Hantod May may kinabuhi, hantod may kusog. hantod may kusog, hantod may gininhawa, sa ngabil ko'y mayawon ka. Hantod niya ka sa kasing-kasing ko. Bayawon ka. Mayawon ka o alagaran ko. Let's sing bayawon ka. Mayawon ka o alagaran ko. Let's sing bayawon ka. Mayawon ka o alagaran ko. Ginoo.
verses. Thank you, Lord, sa mga panalangin. Thank you, Lord, sa reminder sa mga Ginoo. Na among paghatag, Ginoo, sa ikanapulo ang mahal, it is a testing of our trust diha kanimo, Ginoo. Ang amuhang nga paghatag, it is a form of worship diha kanimo, mahal. Ang among pagtipig, ang among pagkip sa among ihatag sa panahon nga Domingo, Ginoo, it is a form of worship. O nahimo kini nga humot nga insinso diha kanimo, mahal. Lord, thank you. Sa mga kaanak-anak mo, nandito karon na mahal, I pray nga ikaw magapanalangin pag-ayo, Ginoo. And ang ilahang giving, ma-inline diha sa inyong kamubuton. Dili sa ilahang kamubuton, Ginoo. Lord, ang muhang isali diha kanimo, ang pagpalayon, Ginoo, sa muhang Sunday worship service, at salamat sa imong mga pulong, mahal. Wala ko mahimo, Ginoo, kung wala ikaw sa mga kinabuhi. We glorify and magnify your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Kung papakan, tungguhin Diyos mo ito.